Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel memberships. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 39 na mga comments. Nandyan din si Maria Mindesiplon, meron siyang 36 na mga comments. Tess Paraon, meron siyang 34 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 20 na mga comments. And Sandra Maranon, meron siyang 15 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, actually ang dami hong nag-forward sa akin ng video ni Sarah sa kanyang press con kanina. Nagulat ba tayo? Hey, ang dami talaga mga 21, 22 yata yon lahat mga kababayan. So ganun ho, ka-very supportive ang ating mga solid viewers. So thank you so much. Kasi gusto nilang makita, hingiin ating reaction tungkol doon sa inilabas na press con ni Sara Duterte kanina mga kababayan na walang kwenta at saka talaga pong pinahintay niya ng 1 hour yung mga media para lang sa kanyang 6 minutes na scripted speech mga kababayan. Sinong gumawa, Sir Ivan? Yung gawa daw yun ni Darlia. Diba? Nakakatawa talaga Nagulat ba tayo? Kunyari, nagulat tayo. Para lang sa kanyang pag-declare mga kababayan, sa kanyang announcement na siya ay tatakbo pagka-presidente this coming 2028. O diba, gumawa pa ng press con para i-declare ang kanyang pagtakbo sa pagka-presidente this coming 2028 mga kababayan. Kailangan pa bang i-press con yan? Nakakatawa talaga Kunyari, nagulat tayo. Nagulat ba yan? Bago ba yan mga kababayan na siya ay tatakbo bilang presidente? Kahit hindi na ho niya sabihin na siya ay tatakbo bilang presidente o pagka-presidente this coming 2028, talagang gagawin niya yan. Bakit, Sir Ivan? Kasi no choice siya Either she will be arrested for her corruption or doon sa ICC, no choice siya. Kailangan niya talaga pong tatakbo bilang presidente mga kababayan. Kung malagpasan niya ang impeachment case sa kanya. Diba? Kaya nga natawa ko mga kababayan, 135 billion confidential funds ang aking tawa kanina. Kasi nga diba, napakaaga niya na na-declare mga kababayan na pakilala na siya ay tatakbo bilang presidente this coming 2028. Diba? Nakatawa talaga Dapat ang gawin dapat ang ginawa niya after na kung ano man yung kalalabasan ng kanyang impeachment trial. Doon siya dapat ma-declare ng kanyang presidency mga kababayan. Hindi yung before. Kasi nakakaduda yan Unang-una, nakakaduda ang timing mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Kasi nga malapit na ang kanyang impeachment trial. Next week na mga kababayan. And actually, today, doon na po pag-uusapan na yan doon sa Kamara mga kababayan tungkol doon sa pag-receive ng impeachment trial kay Sara doon sa Kamara, doon sa Committee on Justice mga kababayan. At yan po sinabi ho kanina, di ba, ni Representative Joel Chua. Ngayong araw ho, tatanggapin at sa pag-uusapan nila para mapasok na sa order of business yung impeachment trial kay Sara doon sa Kamara ngayong araw. Kaya siya nag-iingay mga kababayan. Kaya nga natin masabi na nakakaduda talaga ang kanyang pag-declare. Nakakaduda ang kanyang statement, ang kanyang press con
Kasi para sa akin, nag-panic mode itong si Sara Duterte. Kasi malapit na siyang sisingilin mga kababayan sa pamamagitan ng impeachment trial. And second, kung bakit siya nag-ingay? Kasi hindi umepekto wa effect yung kanilang paninira kay President BBM. Una, yung piki na video na gawa ni Dean Chase mga kababayan, yung silang dalawa ni Efelisa daw, piki na video. And second, yung latest, yung bago lang, yung tanim ebidensya na sinabi ni Representative Tinio at saka kanyang kakulab ay itong si Leandro Lebeste mga kababayan. Yung meron daw text itong si President BBM na kanyang ka-text, ang kanyang dating Palace Undersecretary na yung si Bersamin. Diba? Paninira lang yon. Yon ay isang tanim witness, isang tanim ebidensya mga kababayan para sa akin. Tanim ebidensya yon. Yon ay pag-iingay. Bakit? Para makakuha pa sila ay nababagkasakali na makakuha sila ng suporta sa kanilang gagawin na rally this coming February 26. 25 ba yan or 26 mga kababayan? Kasi meron silang gagawin na rally. So sila ay nababagkasakali na makahatak pa sila na kanilang mauto at sasali sa kanilang rally. Kaya sila nag-iingay. Sunod-sunod yun. Diba? Yung fake na video ni Dean Chase, yung tanim ebidensya na gawa ni or sinabi ni Tinio at gawa ni Leandro Lebeste. Ngayon, kay Sara Duterte. Kaya masabi natin dito, nakakaduda ang timing na kanyang pag-declare. Diba? So nga mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo, sanglit, konti lang to, doon sa snip it sa kanyang press ko ni Sara at saka re-reaction na natin. So palpalin natin mga kababayan. For more details, let's watch this. The weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit
at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? First question. Next time na ang question. Oh. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Oh, di ba? Hindi siya nagpa-question mga kababayan. Tapos sabi niya, iniwan daw niya yung kanyang speech doon sa kanyang staff. Bakit hindi pa niya sabihin na script yun mga kababayan? Bakit speech pa? Speech, scripted na speech, nagawa ni Darlie Apdao. Di ba? Nakatawa talaga eh. So nga mga kababayan ko, di ba sabi niya na siya daw ay pinopolitika. Ang itong nangyayari na impeachment trial sa kanya ay political harassment daw sa kanya mga kababayan. Ikitang-kita natin na siya dito ay yung namamolitika. Unang-una, nanira siya mga kababayan. Nanira siya kay President BBM para lang mag-declare ng kanyang presidency sa 2028. O, di ba? May pa-intro-intro pa. Dramatic mga kababayan. At saka dito no, sa mga trolls, sa mga DDS vlogger, I am very very sure na 10 times na mag-activate yung kanilang troll army mga kababayan. China-funded troll army. Kasi nga sinabi na ho yan, dito ni Joy De Viber, yung vlogger na walang ligo mga kababayan, babaeng tao, walang ligo. Sabi niya, let us run the Inday Sara presidential campaign like our lives depend on it. All hands on deck. O, di ba? Na-post niya yan after ho pagkatapos ang speech ni Sara Duterte. Bubuhay nila yung Run, Sara, Run, mga kababayan. O, di ba? Buhay na naman, 10 times activated ang kanilang China-funded na mga trolls. Aasahan natin yan. At saka sunod-sunod na yung magiging rally niyan, mga kababayan. Kasi nga sila ay manawagan, gagamitin na naman nila yung kanilang style noong 2022 na election, mga kababayan, pinapatakbo nila itong si Sara Duterte. Aasahan natin yan. Sa ngayon, babalikan natin. Itong ginawa ni Sara mga kababayan, this is diversionary tactics yan. Kasi gusto niyang mag-ingay para matabunan yung issue tungkol sa kanyang impeachment, tungkol sa ombudsman, yung issue nila sa ICC, at marami pang iba, ilalo na ang katiwalian. Kaya no choice siya, kailangan niya na mag-ingay mga kababayan. At kailangan niya talaga na maging presidente. Bakit? Siyempre advice yan ng kanyang legal team mga kababayan at ng kanyang campaign team. Bakit? Marami ho siyang mga kalyadong nakulong na. Siya ang pag-asa ho para makalaya, for example, Bong Revilla. O, di ba? Yung sangkot sa flood control scandal mga kababayan, yung mga opisyales makalyado ni Sara Duterte. So kailangan niya na manalo bilang presidente para pakawalan sila lahat mga kababayan. Kaya isip-isip tayo. Mag-isip tayo mga kababayan, mga DDS, mag-isip kayo, gonggong kayo eh. 'Di ba? Dapat hindi manalo bilang presidente ito si Sara kasi kawawa ang bansang Pilipinas. Una, babalik na naman tayo doon sa Pogo system. O, di ba? Pogo system na maging syndicate planet ang bansang Pilipinas. Papasok na naman ulit yung mga Chinese na mga sindikato. O siyempre, marami pa rin ho mga matitino na mga Chinese. Hindi natin lahat yung mga kababayan. Marami ho matitino ho ng mga Chinese. Kaya lang marami ding mga sindikato na Chinese. Katulad doon sa sangkot, di ba, sa Sugalan, sa Pogo,
So yun kasi ay pinapapasok at ginawang legal pa ng kampo ni Duterte. With the help also, with the support of Sara Duterte. Kasi sila dito yung nagkakapera mga kababayan at hindi ang bansang Pilipinas. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba? So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo itong reaction din, nakakatawa ho na reaction, banat, talagang winasak dito itong si Sara Duterte ni Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, aking pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po ng malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito po ang isa.
At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha dahil kung meron pong naganap na mga build at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging secretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging secretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Nabanggit nga kasi kanina ni VP Sara na patawad kung natulungan niyang manalo si PBBM. Is the President also feel the same way? Does the President also feel the same way? Na Na ihingi niya ng sorry tawad? dahil naging kapartner niya, katandem niya si VP Sara during the campaign? Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga Vice Presidente na puro bakasyon. Vice Presidente na hindi siya tutulungan. Vice Presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Kung hindi siya tutulungan ng kanyang Vice Presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo, kundi magtrabaho na lamang para sa ating bayan. But ano po ang tingin ng Palace now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap tibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
Yusek, reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni BP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po daw strategic political move na layong i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taumbayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Agree na agree ko doon sa sinabi ni Yusek Clark, mga kababayan, na itong ginagawa ni Sara Duterte, ito'y personal interest ni Sara. Personal interest. Siya ay politician, namumulitika lang. Bakit? Kasi nga 'di ba, kapag manalo daw bilang presidente itong si Sara Duterte at lagi rin yan sinasabi ng mga DDS, ririsbakan daw kung sino yung nagpakulong ng kanilang pamilya. Ririsbakan daw kung sino yung nagbulgar at nagbuking ng katiwalian ng kanilang pamilya. Ririsbakan daw ni Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nga 'di ba, anong sabi ho ng mga DDS nung na-declare na ng presidency for 2028 itong si Sara kanina, mga kababayan? Anong sabi ho ng mga DDS? Lagot ang mga tangalista daw. Lagot ang mga loyalista, lagot daw ang mga kakampings kasi ipapakulong daw, mga kababayan, or ipapaligpit. Tingnan nyo ang mga sinasabi ng mga DDS. So walang iba, ang goal ni Sara Duterte ay walang iba kundi ririsbakan, babalikan yung naggipit sa kanila na mga politiko. O, di ba? At saka siyempre, idadamay na rin dito yung mga supporters. Yan ho ang goal ni Sara. Walang iba, ibig sabihin, personal interest. Kundi gusto niya lang makabalik sa kapangyarihan para magawa niya na ang kanyang pangungurap ulit. Mga kababayan, sakto ba siya, Ivan? Diba? Nakakatawa talaga eh. Diba sabi niya na hindi daw siya natatakot na siya ay sinisiraan lagi ng Marcos admin. Hindi daw siya natatakot, mga kababayan. Diba? Tatanungin natin itong si Sara, paninira ba yung tanungin siya sa mga aligasyong ibinato sa kanya, mga kababayan, at para sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya? Paninira ba yan? Napakasimple lang ho yan. Hindi niya paninira, kundi sagutin niya yung mga akusasyon sa kanya. Dahil hindi siya sasagot, well, hahantong tayo doon sa impeachment trial. At meron ding nag-file sa kanya ng kaso ng plunder, mga kababayan, at marami pang iba. Kasi hindi siya sasagot di ba? Pero maraming nangyayaring anomalya, katiwalian, lalo na sa kanyang pamumuno bilang sekretary doon sa DepEd. At siya pa ay nagyabang, mga kababayan. Naalala ba natin? Nung time na siya ay umalis sa kabinete ni President BBM last year, anong sabi niya? Wala na dawng bagong achievements ang Marcos admin or ang kabinete ni President BBM. Simula nang umalis na siya sa kabinete. Kasi ang sabi niya, siya lang daw dito yung gumagalaw. Siya lang daw dito ang natatrabaho, mga kababayan. Diba, gonggong talaga simula nang wala na siya sa gabinete ni President BBM, mas marami pang nangyayaring magaganda sa Pilipinas. Mas marami pang nalalaman natin at nakikita natin mga bagong programa at proyekto ang Marcos admin. Yan ang totoo. Diba? Yan ang totoo. Ang sinasabi lang ni Sara Duterte ay para lang sisiraan ang presidente. Ngayon, babalikan natin, mga kababayan. Kasi nga diba sinabi niya na sa unang mga buwan daw ng aming termino, nakita ko ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan daw, mga kababayan. Sabi niya, diba? Nakita niya ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Naalala natin, mga kababayan, saan ba nag-ugat kung bakit siya nagalit na ng husto kay President BBM? Doon sa pangako daw ni President BBM na ipapagamit sa kanya yung presidential chopper. Kasi nga diba yan ay hiningi or sinabi ni Sara doon kay BBM at mismo si Sara nagsabi niyan na konti na daw ang kanyang meron siyang hiningi na pabor kay President BBM na gagamitin niya yung presidential chopper every Sunday kasi uuwi siya doon sa Davao. Kasi para dahil hindi daw nakakatulog ang kanyang anak kapag wala itong si Sara Duterte.
pero hindi siya pinayagan ni President BBM. Kasi maraming lakad si President BBM at kailangan niyang gamitin ang presidential chopper. Doon na nag-umpisa kung bakit siya nagalit mga kababayan. 'Di ba? And second, gusto niya maging DNA secretary. Hindi rin siya pinayagan ni President BBM. Bakit? Kasi nakita ni PBBM na siya ay nakalining sa China. Siya ay pro-China. Maka-China ang gunggong na yan ang BP natin. Kaya hindi siya pinayagan mga kababayan. Kasi isipin niyo lang ho, nakita na natin sa kanyang 2 years bilang sekretary ng DepEd, may nagawa ba siya? Wala. Incompetent ang gunggong. Tapos ngayon gusto niya maging sekretary ng National Defense. Diba? Isipin niyo lang ho, kung siya ang sekretary ng National Defense mga kababayan, ano na kaya ang nangyari ngayon sa Pilipinas? Delikadong delikado. Buti na lang, ang sekretary na kinuha ni President BBM ay si Gibo Teodoro at hindi si Sara Duterte. So doon din, gumanon ang kanyang utak. Kaya medyo na-lustrate ang kanyang utak mga kababayan, doon na sinisiraan na niya si President BBM, sunod-sunod na hanggang nabuking ang kanyang pangungurap, ang kanyang korupsyon, anomalya sa OBP at saka sa DepEd. Gusto niyang ipapatigi na si President BBM, 'di ba? Gonggong talaga eh. Kasi ngayon, sabi pa niya, dahil hindi ko kinaya na bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Alam niya pala na merong katiwalian mga kababayan? Alam niya na merong katiwalian ang 2025 budget? Dito natin masasabi na itong si Sara kulang talaga sa pag-iisip mga kababayan. Kulang siya sa pag-aanalisa sa mga nangyayari tungkol sa proseso ng budget. Bakit sa Ivan? Kasi during po binuo ang 2025 budget, hindi nyo pa malalaman dyan na merong anomalya or merong katiwalian. Doon na sa pag-implementa mga kababayan. Implementar ng mga budget, implementar ng mga projects, doon na malalaman kung merong katiwalian or merong korupsyon. Diba, Sara Duterte? Ibig sabihin, paninira lang yan. Namumulitika itong si Sara Duterte. Diba? Asarap itikan ng gonggong na yan eh. Alam niyo ba mga kababayan, na dito sa kanyang pagdeklara na tatakbo siya bilang president this coming 2028, nilaglag niya na itong si Bongo. Bakit si Ivan? Kasi alam na natin itong si Bongo ay meron siyang plano na tatakbo bilang president this coming 2028. At alam yan ni Sara Duterte. Kaya niya inunahan si Bongo. Ibig sabihin, laglagan na ang nangyari mga kababayan. Talagang nilaglag niya itong si Bongo. Kasi ayaw ni Sara na siya lang ay vice-presidente pa rin, gusto niya maging presidente na on the next. Pero si Bongo gusto niya presidente mga kababayan. Diba? Ibig sabihin, DDS versus DDS. Mahati ang kanilang suporta kasi siyempre marami ding mga supporter itong si Bongo, meron din supporter itong si Sara Duterte. Pero ang gusto kasi ng mga supporter ni Bongo mga kababayan ay tatakbo siya bilang presidente at hindi si Sara Duterte. Kasi nga nakita ng iilan ho ng mga DDS, marami din naman na itong si Sara ay incompetent talaga at hindi siya pwedeng tumakbo bilang presidente. Kaya ang gusto nila, si Bongo ang patatakbuhin bilang presidente. Mga DDS, correct ba I'm wrong? Diba? Buking na buking sila. Itong si Sara mga kababayan, nakakatawa talaga eh. Honestly, natawa ako kanina sa kanyang press con. Hindi ako nagulat. Talagang natawa ako literal mga kababayan. Kasi parang bata talaga eh. Kita na natin ganun ang estilo nila sa kanilang pamumulitika. Una, sisiraan ka. And after that, mag-declare sila kung ano ang kanilang planong gagawin sa year 2028. O diba? Sabi nila, Sara at saka si Robin Hood Padilla daw. Collab mga kababayan. Si Sara presidente, itong si Binoy ang magiging vice-presidente. So saan na ilalagay nila si Bongo? Ibig sabihin, kapirmado, itong si Bongo, babanggain ito si Sara. O si Sara, babanggain niya itong si Bongo. So anyways, before tayo patuloy, syempre i-shoutout na natin ating mga suki, mga early birds, yung laging nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila, si Mama Recres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Aurora David. Hi to M.E. Munes Borromeo. Nandyan din si BTS Army. Beronidia Seriano. Hi to Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. Nandyan din si Annie Bautista. Felma Cabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Arlen Rostia from Japan. Evelyn Garcia. Emily Basog. Llewellyn Manuel from Calgary. Nandyan din si Jen Rabara from UK. Dinita Omali. Teodolfo Velasco from Negros Occidental.
Rizal. Nandyan din si Maria Mindesiplon from Olongapo City. Hi to Erica Mapagmahal. Prince Gideon Agqueli from Isabela. And hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan muna natin yung mga fake news peddlers. Kasi kanina, di ba si Jack Argota ay pumunta doon sa NBI kasi siya ay sinapi ng mga kababayan. So doon sa NBI, umamin itong si Jack Argota na piki yung ipinakalat niya na medical certificate ni President BBM. Siya ay umamin mismo mga kababayan. So ang ibig sabihin nito, yun ay for the views lang. For the views lang ang kanilang ginagawa mga kababayan. Pero at least, itong si Jack Argota, siya ay umamin na piki yun. How about itong si Jason sa mga kababayan and also itong si Eric Celis? Aamin kaya sila? Diba? Nakakatawa talaga eh. So nang nakita ho yan ng mga netizen na for the views lang ang ginagawa ng mga fake news peddlers na to, maraming nagalit ho sa mga DDS. Maraming nagalit sa mga DDS doon kay Jack Argota. Ang ibig sabihin, kasi mismo pa lang ho doon sa statement ni Jack mga kababayan na piki yung medical certificate na yon, inaamin nila. Kasi madadamay lahat ng mga DDS, mga vlogger at yung mga napapakalat. Yung mga kanila mga supporter ng mga tanga mga kababayan, madadamay rin yon. Ibig sabihin, lahat ng kanilang ipo-forward or ipapakalat na mga ano man yan, articles man yan, pictures, video man yan, lahat ay paninira lang at yan ay piki. Madadama yun lahat mga kababayan. Kaya maraming nagalit kay Jack Argota. So ibabakita ko muna sa inyo mga kababayan itong pagbanat ni Jack Argota doon kay Attorney Jesus Falses. Kasi nga 'di ba exchanging messages itong si Jack Argota, nagbanatan silang dalawa sa social media kasi tinitira din ni Jesus Falses itong si Jack Argota. 'Di ba tinatawag niya na NGO itong si Jack Argota. At saka kailangan daw buti na lang daw kapag merong interview itong si Jack Argota ay merong subtitle. Kaya inis na inis ito si Jack Argota doon kay Jesus Falses. Ito ang kanyang resback mga kababayan. Ano na? Ha. Sabi ko naman sa'yo, baklang Jesus, okay lang ina mo, kaya kong harapin to, okay? Kahit ano, wala akong kasamang lawyer, hindi ko na sinama yung lawyer ko. Kaya ko to, okay? Kaya kong maging lawyer sa sarili ko, okay ina mo, baklang Jesus, ikaw. Kami na mo, lawyer ka na. Wala ka naman kasong nahawakan, putang ina ka. Mas makanino ka sa'yo, bobo ka, gago ka. Diba? Paano ka naging lawyer, putang ina mo? Ha? Maraming salamat na pala kay Director Magno ng NBI. Maraming salamat sa'yo, sir. Alam mo na yun. Diba? Sa lahat na mga nasa loob ng NBI na naniniwala sa akin, maraming salamat sa supportan nyo. Ang saya. Masayang experience ko sa part ng pagiging vlogger ko. Yan, so far, maraming salamat po, NBI Director Magno. Yan. At nauunawaan niyo yung pinaglalaban ko. Pasansanaon mo kayo, nakabala ko kayo, ha. Yun na mo, maraming salamat po, NBI. Guys, ang NBI hindi kalaban, okay? Sumusunog lang yan sa utos. Kaya huwag kayo mag-isip na masama sa NBI, okay? Sa lahat ng mga pulis, sundalo, Coast Guard, kung ano man yan, trabaho lang. Huwag mo silang awayin. Okay? Sumusunod lang sila sa utos na mas nakakataas sa kanila. Kaya ganun yun. Muli, maraming salamat po, NBI. Alright! What's next? Okay nila mo, baklang Jesus. Diba? Nagyabang pa rin mga kababayan kasi sabi niya hindi niyo na kailangan ng lawyer. Hindi daw siya nagdala kanina ng abogado mga kababayan. Hindi daw siya nagdala ng abogado. Kapag darating na yung formal hearing mga kababayan, huwag siya magdala ng abogado kung kaya niya. Diba? Napaka hambog talaga itong ngungo nito. Sakto ba yun? Diba sabi nga nila, NGO daw eh. Hey, buti na lang. Merong subtitle mga kababayan kasi naintindihan natin ng konti. O, diba? Napakayabang talaga eh. Yan kasi ang tatak DDS ng mga vlogger. Napakayabang mga kababayan. Kahit dihado na sila. Tapos ngayon, napansin niyo ba? Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Before siya pumunta doon sa NBI, diba, nagyabang pa sila. Lagi pa lang tinitira yung police, tinitira nila yung NBI, tinitira nila yung ating kasundaluhan. Tapos ngayon, after ng NBI,
Nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Guys, huwag niyong tirahin yung police, huwag niyong tirahin yung NBI, huwag niyong tirahin yung kasundaluhan natin kasi sumunod na daw sila. Sumunod na sila sa utos ng nakakataas sa kanila. 'Di ba? Ginawa lang nila ang kanilang trabaho. Nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Ang ibig sabihin, bigla siyang natakot mga kababayan. Tapos ito ang kaabang-abang. Kasi meron na ring sa Pinas sila si Jason Saasa at si Eric Celes. So darating sila doon sa NBI mga kababayan, titingnan natin kung ano na naman ang kanilang masasabi dito. Titingnan natin kung kaya ba nilang gawin or aaminin na piki yung medical certificate na kanilang ipinakalat. Titingnan natin yan. 'Di ba? So ngayon, ipakita ko rin sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Para po sa kaalaman ng lahat, Marcos supporters, Marcos loyalists, silent majority, maging ang mga Duterte supporters. Ito, pakinggan lang po nyo para maintindihan ninyo. Huwag nyong isara ang inyong kaisipan, huwag nyong isipin politika lang ito. Hindi po. May batas na umiiral. Ito'y kaugnay po ng nangyayari ngayon sa mga Duterte at kanilang mga supporters. Kaliwat kanan na po ang kanilang kinakaharap na problema dito at sa labas ng bansa. Ito ay lahat ay dahil pagpapatupad ng batas. Wala pong kinalaman dito ng sinasabi nilang puro harassment, pananakot, or panggigipit sa kanila. Hindi po. Yan ay propaganda lang. Ang batas kasi ay laging dapat pinapairal. Basta may ebidensya, may complainant, yan ay dapat dumaan sa tamang proseso. Pagpapatupad ng ating mga batas. Kaya ko nababanggit na itong sabay-sabay na problemang ito ng mga Duterte at ng kailang supporters, hindi nila inaasahan ito. Kahit tayo, hindi rin natin akalaing magkakasabay-sabay ito. Pero umabot na po sa ganitong sitwasyon na ang pinakamaganda nilang gawin, harapin sa tamang proseso at hindi ito madadaan sa ibang level ng usapan. Social media, rally, pagbatikos, hindi po. Unahin natin yung issue sa ICC, International Criminal Court. May proseso, may complainant, may nakitang basihan kaya pinakulong ang dating Pangulong Duterte. At ngayon ay pinangalanan na ang mga posibleng susunod na itinuturing na mga co-accused o may kinalaman umano sa mga ginawa ng nakaraang gobyerno. 2 senador, 4 na PNP Director General, 2 Cabinet Secretary at Director ng NBI. Matindi yan. Yan ay pagpapatupad ng batas international kasi Pilipino ang complainant. Dito naman sa impeachment, ito ay pagpapatupad ng 1987 Constitution. Ang impeachment ay legal, nasa saad sa saligang batas. Laban sa mga impeachable official, President, Vice President, Constitutional Body at marami pang iba. Maging ang maestrado, Chief Justice ng Korte Suprema, kasama dyan. Dahil ngayon ay merong pangalawang impeachment laban kay Sara Duterte na ang complainant ay civil society, makabayan black, kaparian, abogado at mga madre. Yan po ay tamang proseso na kanilang kakarapin. Hindi nila pwedeng tanggihan yan. Okay? Yan ay sa mag-amang Duterte. Iba pa yung problema ni Sara doon sa plunder case na ipinail ni Trillanes before Office of the Ombudsman. Yan naman ay sa sinasabing may kaugnayan sa korupsyon, malalaking volume ng pera na di umano ay nasa bank account ng mga Duterte. So, proseso ulit yan. Nagpile ng kaso, walang magagawa ang ombudsman kung hindi tanggapin. Pag may nakitang ebidensya, ipapile ang kaso sa korte. Plunder po yan against Sara Duterte. Again, hindi ito harassment, hindi ito pananakot, ito ay proseso na ginagawa ng gobyerno kasi merong complainant. Hindi po gobyerno ang complainant dito sa mga kasong ito. Ang kaso ng mga Duterte at mga co-accused nila sa ICC, hindi Philippine government ang complainant. Mamamayang Pilipinong biktima ng karapatang pantao. Doon sa impeachment ni Sara at saka plunder case na nasa ombudsman, yan ay mamamayang Pilipino ang complainant, hindi gobyerno. Para lang maintindihan nyo, yan po ang totoo. Okay, itong pag-aresto or pagpapile ng kaso at posibleng pag-aresto sa mga politikong
sabit sa flood control scam. Ito, peoples of the Philippines ang complainant. Gobyerno at mamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi pera ng bayan yung nawala at ninakaw. Kaya yung dating Senador Revilla at iba pang mga kinasuhan at kakasuhan na sina Jingo Estrada, Villanueva at saka Escudero, yan ay peoples of the Philippines ang complainant. Dahil ang gobyerno ay nagpatupad ng batas para proteksyonan ang mamamayang may-ari ng pera. Yan, hindi rin yan political harassment dahil may nawalang pera. At pag-aari ng Pilipino, walang magagawa ang Philippine government kung hindi ipatupad ang batas at kasuhan ng mga posibleng may mga ebidensya. Yan po yung totoo. Huwag kayong maniwala doon sa mga ibang nagbabalita na pinapalabas lahat ito'y harassment, lahat ito'y pananakot, kalokohan yun. Pinagtatakpan nila ang katotohanan. Naipaliwanag ko na sa inyo yung kaso sa ICC, sa Ombudsman at sa impeachment at itong mga susunod na mga kaso, papunta rin ng Ombudsman, papunta ng Sandigang Bayan. Pag sila'y kinasuhan, nagkaroon ng warrant of arrest at inaresto, peoples of the Philippines ang complainant, yan po sa flood control scam. Pagka naman si Sara ay kinasuhan at pinakulong ng Sandigang Bayan, ang complainant ay si Trillanes. Pagka naman si Sara ay na-impeach sa pangalawang pagkakataon, ang complainant yan, mamamayang Pilipino, civil society, at marami pang iba. Hindi ang gobyerno. Para lang ho sa kaliwanagan. For information at for education ang ating topic, kaya ipinapaliwanag ko yun. Pag hindi nyo naintindihan yan, abay aralin nyo kasi yan ay parte ng rule of law, policy ni Pangulong Marcos Jr. Huwag niyong sisisihin si Pangulong Marcos sa isyong ito kasi obligasyon niyang ipatupad ang batas dahil yan ang kanyang sinumpaan tungkulin sa saligang batas noong June 30, 2022 nang manumpa siya dyan sa harap ng mga Pilipino sa buong mundo dyan sa Maynila, yung inauguration. Kaya yung kanyang pinanumpang yan ay kanyang ipinatutupad dahil political will. Pag merong political will na totoo ang isang Pangulo, marami talagang tatamaan na umaabuso sa batas. Maraming pwedeng makulong na lumalabag sa batas. Ngayon, kung sinasabi nyo ang Pangulo ay may kinalaman dito, ay wala naman kayong ebidensya. Nag-file kayo ng impeachment, tama yon, proseso yon. Dinismiss ng Committee on Justice at ng 284 congressman, tapos na. Yun ang proseso. Kung meron kayong another evidence, ay di mag-file kayo after 1 year. Proseso yun. Ganun po, huwag niyong linlangin ang mga Pilipino. Huwag niyong sabihin ito ay lahat ay harassment. Kalokohan yan. Nung kayo'y nagpasasa sa inyong kapangyarihan, nung kayo'y nagpayaman sa inyong kapangyarihan, eh di ba yun yung harassment sa mga Pilipino may-ari ng pera? Yung inyong pang-aabuso sa kapangyarihan kaya nalabag ang karapatang pantao ng mga sibilyan, yan yung harassment. Yan ang pang-aabuso. Ngayon, sinisingil lang kayo. Kasi panahon talaga yan. Ang pananagutan kapag may maling ginawa, mahaba-habang pananagutan yan at hahabulin kayo talaga ng batas. Yan po yan. Implementation ng batas, political will ang umiiral, yan ang totoo. Pagka sinabi nilang ito ay kung ano-ano, wala na, hindi raw naaayon sa batas, nililin lang kayo yan. Huwag kayong maniwala. Dito paninindigan ko. Ano ang nangyari? Ano ang nangyayari at mga pwedeng mangyari. Okay, so speaking of Digong mga kababayan, di ba this coming Monday na ang kanyang hearing doon sa ICC? This coming February 23. So ngayon, ibinalita ho ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman mga kababayan na itong si Digong ay hindi a-attend sa kanyang hearing. Kahit yung video call ba tawag niya mga kababayan? Yung basta, makita lang siya sa video. Hindi daw mapapakita itong si Digong mga kababayan. And also, hindi rin siya atin physically. Walang plano ito si Digong. Ano kaya ang nangyari mga kababayan? Ano kaya ang nangyari kay Digong? Malamang sa malamang ito si Digong ay nagpanik na. Malamang sa malamang meron itong iniinda ngayon sa kanyang karamdaman. Kasi nga sobrang panic mga kababayan, sobrang stress na to. Isipin nyo, 500 lahat ho na kumpirmado na witness against kay Digong. Hindi pa kasama ang nandito sa Pilipinas mga kababayan. Pero ang nandito sa Pilipinas, di ba sila ay pinagbabantaan ng mga DDS
Guys, merong balita ho, pinagbabantaan sila ng mga DDS na kapag a-attend daw yung pamilya ng biktima or magiging witness doon sa isasagawang live na hearing ni Digong na dito lang sa Pilipinas, pinagbabantaan daw na gaganunin, mga kababayan. O, di ba ganyan maglaro ang mga DDS? Ganyan maglaro yung mga merong utak kriminal. Ipapaganon nila mga kababayan or ipapahiya nila sa SOCMED kapag pupunta daw doon sa hearing ni Digong. Sa stream lang mga kababayan, yung live stream lang. So ngayon, ipapakita ko sa inyo para mapatunayan natin dito na yun ay sinabi ni Kaufman. For more details, let's watch this. Sa Lunes, February 23, magsisimula ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity. Ang ilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings pupunta raw sa The Hague para personal na saksihan ng pagdinig. Si Duterte naman hindi dadalo sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference ayon sa kanyang abogado. Sa February 23, magsisimula ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC para ito sa kinakaharap niyang 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder dahil sa madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sabi sa GMA Integrated News ng lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi dadalo ang dating Pangulo sa confirmation hearing sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nang tanungin kung personal na dadalo ang Pangulo o iwi-waive ba niya ang karapatan, tumanggi na si Kaufman na sagutin ito. Nakahanda namang pumunta sa The Hague ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para personal na saksihan ng confirmation of charges. Kabilang dyan si Shira Escudero, ang kanyang kapatid na tagpo ang nakagapos ang mga paa at kamay at tadtad ng tama ng bala ang bangkay noong 2017 sa kasagsagan ng drug war. Gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo kaming mga pamilya at isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Kasama niya ang iba pang kaanak na migrante kaya nasa Europa na. Marami pa raw sanang gusto rin pumunta kung hindi lang limitado ang pondo. Pero higit sa pera, hamon din ang natatanggap umanong banta sa kanilang seguridad. Sa kabila niyan, may mga nakalatag na silang aktibidad gaya ng pagmarcha patungong ICC sa unang araw ng confirmation of charges kasama ng ilang human rights groups sa The Hague. May maikli rin silang programa bago pumasok ng ICC para panoorin ng pagdinig. Sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, 3 oras kada araw lang ang pagdinig bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan ni Duterte. Kaya hindi tiyak kung magpipresenta ng testigo ang ICC prosecutors kahit pinayagan na sila ng ICC Pre-Trial Chamber noong nakaraang taon. Kung meron, kabilang sa mahalagang testigong iharap ang mga insider witness. Dati nang napaulat na nagbigay na ng testimonya sa ICC sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Pareho silang nagpakilalang naging hitman ng Davao Death Squad. Kapwa nila itinuro si Duterte bilang nag-utos umano ng mga pagpatay. Most usually itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC. Asahan din natin mga kababayan na marami hong magdadala ng karton ng kanilang tatay dyan sa labas ho ng ICC. Asahan natin yan na magkakaroon po ng rally. May daladalang karton ng kanilang tatay, siyempre kanilang papakainin, kanilang paliliguan, saka pinaspunasan ang kanilang poon na karton. Asahan natin yan. At saka kung bakit hindi dadalo itong si Digong sa kanyang hearing mga kababayan, baka siguro ayaw niya na makita ng mga tao na magdadama na naman ito si Digong. Kasi nga diba yung last time na nakita natin si Digong, dun sa kanyang hearing ay nagdrama, I am the Duterte. Diba? Ganong yung pautal-utal siya mga kababayan, kaartihan yon para makuha niya yung sipat ng tao at para mauto niya ang mga yung judge ng ICC para para ang tawag ng mga kababayan, may tawag yan sa Tagalog para
para maawa dito kay Digong. Pero hindi naman magpapauto dito ang ICC kasi alam nila yung gawain ng pamilya Duterte. Gets ba natin, mga DDS? Hey, 'di ba? Yari ang inyong poon. Tatay ninyo na karton. So anyways, kasama din natin nandyan si Becca Marquez from California, USA. Hi to Ashin from Greece, Christina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Nandyan din si Josephine Gallego, Shirley Riesman, Elizabeth Bacolcol. Hi to Irma Apostol. Nandyan din si Apolonio Nocido, Tess Faraon, Edmond Catan. Nandyan din si Billy Yabot, Eva Nareta, Welma Catedralia from Singapore, isyadat natin si Ninuka Asur, Expedita Devota, Elina Google from Dubai, nandyan din si Vivian De Vera, Nino Piramo, Sampaguita, and hi to Los Makiber. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Aabot ng 10 million euros yung acceptance fee ng legal team from sitting at the top of the world na sisipain niya kung sino, pati Diyos, lahat. Pope, Minura, from that summit, ngayon nandoon siya. Sana ma-depress nga siya. Maramdaman niya lahat ng pagkakamali niya na ginawa. Pagka may police visibility, yung criminal, teka muna, may police doon. Marami ka ng crimes na ma-prevent. In short, what do you want to see from BBM, President Marcos Jr. in his legacy years, and realistically, where should he stand on the 2028 question? Magiging part ng legacy niya na pinakulo niya si Digong. Na-restore yung democratic space. Pangaulan si Sen Laila. Sa akin, kota na yun. The senior was vilified from being a strongman, pero the junior was the one who restored democratic space. Nanalo siya noong 2022. We were expecting the worst na continuation ito ng Duterte years. But iba yung nangyari. Welcome back dito sa latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Kasama natin ulit si Senator Trillanes. Thank you very much, Senator. In the previous episode, of course, napag-usapan natin yung Show Me the Money Trail, basically. At saan galing, I mean, of course, without spilling the beans, yung basically, how did you connect the dots dito sa mga alleged ill-gotten wealth ng mga Duterte? Kasi parang dami ng pera eh. Hindi naman daw kaban ng bayan ng ginamit sa mga travels ni Sara. Ang laki ng bayad yata sa kanilang abogado doon sa ICC. Speaking of which, by the way, suddenly may brouhaha about baka bigyan ng interim release si Digong. In fact, I got so concerned that I had to call some of my contacts in The Hague and all. I heard from some contacts, ito yung the same contacts who said there'll be a warrant of arrest for Digong this year na I think Portugal daw or some country in Southern Europe was expressing openness, but nothing was done and dusted. Yeah. Pero parang lumabas is done and dusted. Is it because kailangan ma-justify yung mataas na talent fee ni Kuyang Kaufman? What is the whole brouhaha? To the degree, and just to be clear, of course, ikaw na-communicate ka na sa ICC, so you're kind of a party to the trial in one way or another. So obviously, there are certain limitations to what you can share. But to the degree that you can share your take or clearing the air here, Senator, what was the deal with the interim release thing? Yung interim release provision, it's there. It's provided for extreme cases. Or some, kumaga, depende sa mga conditions. Una, kunyari, let's say, hypothetically, merong akusado or detainee na magkakaroon ng open heart surgery or kung ano man. Hindi naman magagawa yung procedure na yun doon sa ano. So, kailangan interim release doon sa ospital. Ngayon, kung may terminal illness, let's say, a 95-year-old detainee, nag-avail nun, interim release. So, out of humanitarian consideration, terminal na yan, so doon siya sa hospice ilalagay. Or, kung healthy naman, pero kung ang kaso mo ay let's say obstruction of justice. Hindi yung principal. na chief architect. So, yan yung mga precedents nun. Wala pang nabibigyan ng interim release na principal sa isang crimes against humanity case. So, yan yun. Ngayon, syempre, yung abogado niya, he's trying to earn his keep. Kasi, KPI, yung kanya. So, ngayon, malaki yung sinisingil niya every month. So, he needs to come up with paasa pleadings, ganyan.
I'm not saying Senator, impossible ito. Can you tell gaano kalaki? Or like, okay, how many zeros are there? Like, Well, ganito, base sa information na di umano, ano daw yung... base sa information na naipasa sa akin by very credible sources, aabot ng 10 million euros yung acceptance fee ng legal team. 10 million euros. 10 million euros So like just to $12 million assemble. almost, like something like 11. Oh, wow. Yeah. So lampas sa kalating billion na pesos. Oo. Acceptance fee lang yan. Acceptance fee. Oh, wow. Ngayon, i-compare mo yan dun sa total na ginastos, let's say, ng mga ampatuans, nung kumuha sila ng iba't ibang lawyers, maapot din namang $500 million. Acceptance because... Fortune ba yan? marami. Hindi, isa lang yon. Yeah. Marami pang iba. Marami pa. I think si Panelo is even one. Yung mga gusto mag-cash in na mga abogado, napakalaki ng acceptance fee. Bakit? Kasi they will devote their entire law firms doon. Hindi na sila kukuha ng kliyente for the next so many years. So kailangan, it should be worth it. Pangalawa, yung bukod pa dyan, meron pang monthly retainer. Oh, wow. Monthly retainer. Tapos, yun na yung mga billable hours. Di umano, makano daw yung per hour? On average, 1,000 euros. Per hour? Per hour. Oh, wow. Kasama na yan yung biyahe, Kung nagbabiyahe, let's say, si Kaufman, from England to The Hague, yung total travel time niya, from lumabas siya ng bahay, nag-plane, lahat, hanggang doon, binibil yan. Oh, wow. Per lawyer, may mga staff pa. Ganon. Then yung accommodation, first class accommodation, first class tickets. Kahit bumili na economy, pero ang ibibil, siyempre, first class. Oh. Tapos, yung accommodation, security, transportation, lahat yan. Wow. Representation, hindi yan kakain sa mga current mga stand na mga to, di ba? So, the works yan. So, on average yan, mga 2.5 million euros a month. So, that's around 150 million. Kaya ngayon, kung ganyan ang singil mo, kailangan mong mag-produce every month ng pleadings. So far, nakalimang motions na sila. Puro palpap. Denied lahat. Pang-anim ito. I'm not saying imposible mangyari yan, but the odds are against it. Because to begin with, hindi siya voluntarily na-cooperate. I mean, kung sabi nila, kinidnap siya, flight risk siya. Because the moment the kidnappers free him, why would he go back to them, right? And what is your read of the... Ilang pages? 15 page ba yung response ng prosecution team dun sa interim release issue? I mean, they had a long response, diba? Just for the sake of people who are not familiar, what is your read of the way the prosecution team responded? Okay. Very, very telling na dun sa press release ni Kaufman, sinasabi niya na may agreement daw na hindi daw mag-oppose. Kaya nga maraming na-deceive doon. A lot in the media na-deceive, some personalities na and it created some panic na teka muna, ba't hindi in-oppose? Pero yun ang nakita mo, yung ginawa ng prosecution, sinabi pala there was never any agreement. So in-oppose sila vigorously yung motion na yon. So, ano ibig sabihin nun? Part nung acceptance fee nung legal team yung lobby component and yung PR component. So, andyan na yan. Then, kasama na ngayon yung fake news at kung ano-ano. Kaya kailangan natin din maging vigilant dun sa information na nakakalap natin. So, yun. So, you're quite confident na malabi yung interim release. And as far as the health of the president is concerned, it's taken care of. I mean, first world ang facilities sa Hague, no? Pero baka na-depress siya kasi last time I checked, when I was there in dun sa labas ng detention facility, only ang makapasok is abogado and yung direct family. So that means he cannot meet a lot of people he would want to meet. I mean, this is a president who's very gregarious, to put it mildly, right? Baka naman na-depressed daw siya kaya gusto niya ng interim release para ma-meet niya yung mga ibang kaibigan niya sa buhay. I'm sure. And dapat ma-depress lang siya. No? Kasi yan na yung part ng penance. The penance starts not with the sentencing, but now, siya. Palagay ko, doon pa lang nung on the way to The Hague, nag-crash na yung mundo niya Na from, sitting, at the top of the world na
sisipain niya kung sino, pati Diyos, lahat. Pope, minura, from that, summit, ngayon nandoon siya. So, sana ma-depress nga siya. Dapat, para maramdaman niya lahat ng pagkakamali niya na ginawa sa buhay niya. Well, speaking of that, Digong is just one side of the coin, no? He could be he's allegedly the mastermind dito sa budol, drug war, whatever you want to call it. But that inevitably brings us to Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, who won with almost, more than 20 million votes. He was almost number 2 after Bongo. So, siguro feeling niya ngayon, he has a fresh mandate, he's coming in strong. But that doesn't make him immune from the warrant of arrest that should logically come for him. If Digong is gonna face that, he should face it just as much, right? Kasi siya yung nag-execute ng war on drugs in Digong, at least in the first year or so. Yes, and by the way, let me inject, hindi lang si Bato, kasi si Bongo is also in play. Kasi siya yung nag-finance based doon sa mga testigo. Doon sa Quadcom hearing lumabas din to. Siya yung nag-finance. So, sila hindi sila pwedeng, kumbaga, lahat sila played an integral role in the commission of the crime. Kaya they're as guilty. At so, yan, sa nakikita natin, it may happen several months down the road pa. And again, this is very speculative, although not so more scenario building. Baka naman magkasabay sa hearing ni Sara and biglang it will be about Bato, not Sara anymore. I mean, that would be a crazy situation if Bato gets his warrant of arrest, suddenly announcement, nasa gitna, dinidefend niya si Sara, yung pala siya mismo ang kailangan niya protektahan sa sarili niya. I think that scenario would be favorable for Bato. He would try to seek refuge sa Senate. So, for sure, hindi yan ang gagawin. Because you think ICC is smart to look at the logistical realities? No, not ICC per se. Kasi ICC will just request for the arrest, or will just issue the warrant. But those who will implement, yun. So, in the case ni Digong, he was arrested dun sa worst place na ma-arresto siya. Di ba? Kasi wala siyang kalaban-laban, wala yung mga amuyong niya. So, ando doon. Exposed siya, basically. Exposed siya, basically. Wala talaga. Di ba? It was only Medialdea who tried to intervene. Di nag-apos tuloy. Nila, di ba? Sinapak ba sa police naman? Yun na yun. That's the worst place for him to be arrested. And yun. Ngayon, I think the law enforcers would know kung ano yung worst place for. So they'll try to catch you when your pants is down, basically. Something like that. Baka habang nag-mountain trailing, habang nag-shopping, I don't know, in Singapore, ganun. Again, the reason I'm talking about is because it could happen, right? Like, because puro lahat tayo nasa focus sa impeachment, Sara, etc. But Bato is still in the mix. But by the way, maybe aside lang yan, but dun sa Article 5, dun sa impeachment complaint, there's a discussion about conspiracy to commit crimes. Some people would interpret it, there are different interpretations, that pwede rin idikit yan sa Tokang, sa mga alleged EJ case na nangyari sa Davao. But I don't understand that because diba, the impeachment, articles of impeachment should be purely about her conduct as the vice president and the DepEd when she wasn't in DepEd, right? It doesn't extend beyond that. No, it should extend. Kasi ang pinag-usapan natin, fitness to hold public office. Right. Kunyari, hypothetically, kung may pinatay ka na tao on the eve of your assumption as vice president. Tapos lumabas yung video na yun. Ngayon, kung justices ang may hawak ng impeachment court, sasabihin nila, inadmissible kasi biyan. Kaya nga papasok yung political and policy components. Na pinag-usapan natin previous episode. Mas may latitude, may liberality. So it could be ICC adjacent in a sense that kung i-expose ng impeachment trial yung mga alleged tokangan, that could be relevant also to the... Because some would say, shouldn't Sara be also one of the chief principals? Kasi, yes, hindi siya Bato, hindi siya nasa kabinete ni Digong, but she was in charge of the biggest city in the country. Yeah. She should be, no? And I'm sure she was part of it nung mayor siya. But
Excuse me. Unfortunately, wala pang enough corroborating evidence para lumagpas sa threshold na 'yan. As far as she's concerned. Principal architect in terms of threshold to that. But nevertheless, that raises bigger questions, right? Because the ICC is about yung mga principles ang tinitignan. Could be 6 people, could be 11 people max or so, or could be just 1 or 2 persons, right? Although ang basa natin is at least half a dozen based on dun sa redacted documents na nakita natin sa ICC. But having said that, obviously, Senator, the issue of mass atrocities is about tens of thousands of unexplained deaths or deaths under investigation, to put it technically. So that means maraming sangkot dito, including non-principal people, mid-level people, which brings me to the issue of security sector reform at yung trabaho ng DOJ. So from what I understand, Secretary Remulla, outgoing DOJ Secretary Remulla, said that bukas na ang DOJ ngayon dun sa protection of the witnesses. He admitted na dinoktor yung mga documentos, including sa Davao. New PNP Chief Torre also mentioned yung mga kababalakan na nakita niya when he was based in Davao as a PNP chief. What should be the next step in terms of dealing with the other layer, the next layer of the drug war, yung budol war na yan, yung mga ibang officers na involved, at yung libo-libong sa ating mga kababayan na namatay under suspicious circumstances? What should be done there? Ang na-mention mo nga yung security sector reform. So importante diyan yung accountability mechanisms. Hindi naman pwedeng yung let's say yung mga nagkalabit nung 6,000 deaths during police operations. Ando doon pa rin sila eh. Hindi man pwedeng gano'n na lang yon. Kahit sabihin mong, hindi, inutos sa akin. Teka, you're supposed to know what's a legal order or not. But they did it anyway. Dapat may consequence yun. Di ba? Kasi, ano na yan eh. Biruin mo yung nagnakaw ng let's say, isang saging, ikukulong mo. Ikaw yung police, pero ikaw, meron kang binarel na inosenteng tao, parang hindi naman yata napatas na setup yon. So kailangan nilang managot. So actually documented lahat eh. Sinubmit nila yung 6,000 officers and non-commissioned officers na involved dun sa operations na yon. Mahabang proseso lang but kailangan gawin yon para yung susunod na generations of policemen, mag-iisip na kayo. Kunyari, someday may presidente dumating na ganyan, ulit. God forbid. God forbid. Gagawin ulit yung war on drugs 4.0 kung ano man. Dapat, you should have the moral fortitude to say no. So, i-Duterte proof natin, kumbaga. Yan, natin. Yun na yun. So, kaya, importante yung security sector reform, particularly strengthening yung accountability mechanisms. Nandiyan yung internal affairs, dapat yung CIDG. Kasi, walang ganong agency ngayon sa PNP na focus lang sa mga transgressions ng police officers. Kasi yung internal affairs, more on information gathering yan, hindi yan prosecution arm per se. And in terms of yung mga NAPOLCOM, yung mga ganun, natanggal na yung mga DDS. Kasi, President BBM had this reshuffle, cabinet reshuffle, right? And some people were saying, oh, well, mukhang it didn't go far enough. Some people are wondering what's the wisdom. But at least one thing I saw is natanggal yung mga DDS elements. I mean, the Duterte, Menardo Guevara was a very questionable hangover for quite some time. And, there were also a couple of people I heard, kanila nakita ko si Kalinisan, who's now in charge of NAPOLCOM. I was hearing from a lot of people that there were a lot of people in NAPOLCOM before na holdovers in Digong. Do you kasi part of security sector reform is you make sure the bad people or people are not still sticking around. What is your read of that in terms of the reshuffling and cleaning up the president is doing right now? Well, those are good steps. Pero meron kasing ibang naiwan pa, holdovers kasi may security of tenure. Ngayon, ayaw naman kasing
i-disregard na lang yung rules of the game, ika nga para lang ma-purge itong mga taong ito, then hindi ka na iba kaysa ginawa ni Duterte. So, pero ganun ang ginawa niya Naglagay siya ng mga, kumbaga yung rear guard action ni Digong, naglagay siya ng mga tao na may security tenure para maproteksyonan siya. Alam mo, ang pinakang na lang nga dito, ang mga blessing was, remember si Kalida, gagawin dapat COA. Dating Solicitor General. Oo. Buti nilang he got so sick, hindi, otherwise, may 7 years, yan. So, gagamitin yan to harass the admin. So, yan, si Martires, nilagay yan for a purpose. So, and meron pa rin sa NAPOLCOM. But, I think, marginalized na lang. But sa PNP per se, ando doon pa rin yung mga pro-Duterte na part ng sindikato niya na hindi pa totally natanggal. Meron pa rin naiwan. Which brings me to General Torre. I mean, I'm not saying this because we're friends, but to be honest, Senator Trillanes, I mean, everyone talks about T3, yung Tulfo 3 na hindi nangyari. Good morning kay Sir Ben Tulfo. T2 nangyari. But the other T2 I talk about is yung dalawang matapang. One is Trillanes, one is Torre. I mean, fairness to General Torre. I know maraming hingit sa kanya. I mean, we all know. Like, pinapaganan pa siya ng may ibang cabinet members. I don't want to talk about it, but in fairness to the guy, right? I mean, for him to go to the Commission on Human Rights and say, boss namin ng Commission on Human Rights issues, based on my own interviews and discussions with him, the risk he took, personal risk he took, operational risk he took with Quiboloy, with Digong. Of course, there are many people involved. We know that. And, but nevertheless, siya yung mukha ng a more accountable, rule of law-based Philippines. First of all, what do you feel about General Torre now appointed as PNP chief? Because for a lot of us, that would have been the important indicator of what this administration wants in terms of accountability and rule of law. But also in terms of what do you think are challenges ahead for him and your advice probably for him? Let me just start by saying napakaswerte ng Pilipinas na merong General Torre at this time sa Philippine National Police. Kasi alam mong meron siyang moral compass, no? It's working properly. Alam niya yung tama na gawin. Alam niya yung duty sa kanyang bansa at may balls to back it up. Minsan kasi even I know of AFP and PNP officers, alam naman nila yung tamang gawin. Pero hindi lang ginagawa kasi they didn't have the balls to back it up. So, yun. Yan yung si General Torre. And makita mo, hindi lang ito as PNP officers. You can imagine if you have a PNP chief, third senator in the person of General Torre, siguro naman at the very least, at the very least, at least maano niya yung was this image ng ni Bato na, di ba? At least ma-neutralize niya. You need to have a General Torre in public service, not only as a para yung dangal ng PNP ay ibabalik. So ano siya, very fortunate ang Pilipinas. And what do you think should be his priorities in the country? I mean, we'll have him up on this show soon. But from your perspective, ano yung mga dapat? Hanggang 2027 pa yata siya, di ba? Sa pagkaalam ko. Anyway, he has a year or two at least. Ano sa tingin niyo yung mga priorities in the coming years? Aside from yung mga operational issues, if ever, may warrant of arrest kay Bato or whatever. Maraming kailangang ayusin. Hindi enviable yung kanyang position. Let's see, Bantag is still at large, a couple of other high-profile people. So, pero bukod dyan, kailangan yung structural changes yung mangyari. Yung orientation ng kapulisan. Marami ng nag-change ng pananaw. But marami pang pwedeng gawin. Ang daming scalawags pa rin So, pero nakita mo sa kanya at every turn, nire-relieve niya yung mga tao na yan. So, I think, he hit the ground running. Marami siyang ideas at ginagawa niya ito. He may not be able to do that during sa
tenure niya as chief PNP, but at least substantially marami siya magagawa by then. the shields. Yung isang pwedeng gawin dyan, talagang balikan yung sa training and recruitment. Doon pa lang, kailangan inculcate talaga. Ano ba yung trabaho ninyo? Ayaw naman natin yung maging masyadong tolerant na policeman. Pero alam mo talaga yung linya eh. Yeah. Alam mo yung kailangan mong gawin, di ba? Tapos, itong move to have more policemen sa ground, patrolling the streets. Alam mo yung sinasabi ni Sarah, CCTV na lang. hindi pwede yun. Kasi deterrent nga eh. Iba yung pagka may police visibility, yung criminal, teka muna, may police doon. Marami ka ng crimes na ma-prevent just for Just the having a presence, policeman standing there. Maaaring sasabihin, wala namang ginagawa itong mga... Wala. Pero yung impact niyan sa mga criminal malaki. Psychological. Tapos yung response time. Kasi kung meron ka sa ilang kanto, mas mabilis yung response time. So magandang approach yun. And dito mo makikita na si Sarah talagang makakontra lang, yung may masabi lang. Pero medyo sablay din yung the way like she was trying to explain. Sablay nga Sobrang sablay. Makakontra lang siya kay General Torre kasi si General Torre yung gumapos sa tatay niya kaya parang lahat ng gagawin nito mali. So, doon mo makita. Tapos ganun yung mindset niya. She was trying to explain it. Imagine mo, kung presidente to ng Pilipinas tapos ganun ka sablay, may problema talaga. And, parang naging depets. Parang, ano ulit ang sinabi? Like, hindi ko na-gets. Like, she's not even, like, at least hindi go. I mean, I'm not saying redeeming it, but at least hindi go medyo nakakatawa, medyo spontaneous. At he could get the message. Ito, hindi talaga. How did she even become a national level politician? Which I think is unfortunately a reflection of malaking pa tayo dun sa mga kailangan natin puntahan, diba? It's because of na-cultivate nila yung cult following. Na anybody na may ganong apelyido parang automatic yun na. Yung Rodrigo Roa II, mukhang the other day, nagsiscript lang siya dun sa ng Davao, diba? Mali-mali pa. Kabati yung hammer yata. Igay mo yung hammer mga kalagay sa script tapos pumunta yung staff. Sir, ito po. Like, oh my God. Like, and Davao is one of the most progressive, advanced cities in the country. Ayoko rin mga persona non grata. So, I'm all respect and love for Davao City. But we deserve better than that, Senator. The reason I'm talking about this is because this is the last part of our discussion. Kanina sinabi mo na napakaswerte natin na meron tayong katulad ni General Torres sa PNP. Finally, someone of that caliber after all the Batorni shenanigans and antics and wars. Pero swerte din tayo, aside from having people like you fighting for democracy and all, swerte din tayo katulad for having someone that you also met, Vico Soto. Immediately sa outtaking niya, sabi niya, ayoko na pag-usapan 2028. Whenever he's asking about his ambition for 2028, he says, kaya nga nagiging trapo ang tao. You always push them to run for a higher office or another office. Yun ang trapo mindset. I love it when he did that. So we're lucky to have this kind of transformational, almost transcendental kind of leaders and all. Nevertheless, of course, I wish the best for Vico if he wants to take a rest from politics. Baka gusto niya magturo rin sa NCPAG like you or ASOG or something. Maybe before he'll make his next decision because he's too young to run for VP or presidency, right? And if he doesn't want Senate or Congress, then maybe mag-break muna siya. But having said that, 2028 is approaching us very, very fast. And as we speak, obviously, Senator Trillanes, you have been very clear about Riza na. And in fairness to Senator Riza, she also made it clear na bukas siya to be the standard bearer. Having said that, and again, I'm saying this purely in the spirit of democratic pluralistic discussion. There was this meeting between Bam and Lenny just the other day, and the letter, very heartfelt letter from Bam's daughter to Ma'am Lenny. Mayor Lenny also got the ground she hit the ground very fast, doing all the right things first day, first 24 hours pa lang. So there now even discussion, maybe it's going to be Lenny Bam, or maybe even Bam. He did very well. He was number 2 in the Senate. Actually, sana tabang pa na lang Senado. He had more important things to do. So, but before talking about 2028,
can we go back again to 2025? Because it produced some very interesting results. You made it a competitive race under almost impossible conditions. That 40-60 split was unthinkable just a few months ago or even before elections. In the case of Bam and Kiko, top 5. 20 million votes in the case of Bam. More than 15 million votes in the case. Si Kiko daw ay para akala niya fake news. Number 5 pa rin siya. Kaya tuloy, ito ang Senado. Anyway, and then Akbayan number 1. Right? So, many interesting things happening, Senator. Are we seeing finally some sort of mga inklings that baka the Philippines is ready to go to the next level? And that 2028 actually could be really an exciting space for kind of an interesting kind of politics. We're still in the process of assessing what really happened. Kasi baka kasi fluke ito, baka it's a glitch or a random thing. Titignan natin kung ano ba talaga ang mangyayari. Or part glitch, part also structural changes. Or part na talagang dynamic na yung electorate natin. So, we're in the process of evaluating that. But we need to keep our feet on the ground, continuously getting the right sense of the public pulse. Pero, kailangan na nating magsimulan yung groundwork. Yung sa pink naman kasi, napo-float na si Senator Risa, Senator Bam, si Mayor Lenny. Any of them, I'm sure will do a good job as president. Pero ang nakikita ko kasi na nagmamatch dun sa times ngayon na talagang kailangan mong sumagupa ng mga masasamang mga elemento, ayun si Senator Risa. No holds barred. Kasi iba yung peacetime president, yan yung wala kang posisyon sa iba't ibang issue, that they represent that. Pero kasi we're living in such dangerous world right now na kailangan merong taong kailangan kayang sumagupa, and they should be able to show that now, before they are president. Hindi yung pagdating mo doon, hindi ka sanay sa sagupaan, paano yun? Diba? I'm not saying these people are cowards, but where do you really stand? Diba? Sa mga controversial issues. Me, as a voter, as a citizen, yun ang hinahanap ko sa leader na nakikita ko kay Senator Risa na hindi ko nakikita kina Mayor Lenny at kay Senator Bam. What if the argument is that, well, Bam did very well, for instance, or Kiko also, is because they focus on gut issues daw. Education, health, baka yun daw hinahanap ng mga voters. Ako naman, it's not mutually exclusive, right? You can do both. It's not like Senator Rizal Tiveros did not discuss those issues when she ran for Senate. Hindi. You can do both You can do both. Kasi everybody, yung mga gut issues na yan, given yan, it's there. Just to cite an example, si Senator Joel Villanueva, gut issues din ang dinadala niya nung tumakbong senador yan. Number one yan. So, pero ngayon, in the face of adversity, where is he? Where does he stand? Diba? Would you put the same guy as president of the country? Probably meron mga may gusto ng ganun tipo. What would make Mayor Lenny, Senator Bam different from people like Joel Villanueva? Di ba? So, do you think there should be like primaries to so, kasi ang worry ng ibang tao is that there is momentum, there's opening. But baka mag-watak-watak. If there could be a situation, let's say Riza becomes the standard bearer, but Bam decides, no, I'll run on my own independent naman, or something like that. How do we make sure na consolidated yung base ng pink and progressives? I think if yung primaries na setup would do the trick. Ako naman, nakikita ko, hindi naman yan sila maghihiwalay na tipong pag tumakbo si Senator Risa, tatakbo rin si Mayor Lenny. Hindi yan. Magkakausap-usap yan na itong tatakbo.
Pero ako, ipupush ko yung primaries. Pag-usapan niyo yung mga issue. Kasi, teka, di ba, remember, we were vilified nung kinall out si... On the Sara meeting. Oh, Sara meeting. Toxic masculinity daw tayo. Eh, di ba, ngayon, fast forward to where we are now, hindi ba tama naman yon? Ngayon, pero may gano'n na rin siyang cult followers na wala na siyang gagawing mali. Hindi. Dapat No one is above criticism. Ngayon, pero sa kanya, in the first place, why did you allow yourself to be placed in that situation na maka-call out ka? So, it shows poor judgment. Yung pag-praise niya kay Marcoleta, Senator Marcoleta. it's a practical endorsement. No matter what they say, binigyan niya ng kumbaga, parang in-endorse niya sa mga cult followers niya. That's poor judgment. Kasi 'di ba, namimili na nga tayo ng mga tas pupunta ka doon. So, it's unfortunate. You're gonna put us in trouble again. Mababasa naman tayo dalawa. No, but I really was not interested in going back to that. But this is what I love about you, Sonny, is yung tapang ganun, di ba? You know me, I love people like Alexei Navalny. Yun yung mga idol ko eh. So, I always saw you as our own version of that. So, thank you so much for that. Just isang huli lang. We have a president, by the way, President BBM. Because he's a very non-confrontational, he's very much focused on statesmanship and policies and all. Minsan feeling ko hindi masyadong binabigyan ng pansin yung mga ginagawa ni President BBM. But in fairness kay President BBM, I think he really wants to restore a sense of statesmanship and policy, discipline and all. No one is perfect. Obviously, we can criticize this administration naman in the levels. But having said that, what do you want to see from BBM in the legacy years he has? Malapit na yung next SONA niya, and I think this will be the most crucial SONA to set the tone for his final years. And importantly, what should be his calculus for 2028? Because wala naman siyang manok on his own, right? It's not like Sandro will run or like I don't think someone close him. In short, what do you want to see from BBM, President Marcos Jr. in his legacy years, and realistically, where should he stand on the 2028 question? Dun sa legacy niya, unang-una, magiging part ng legacy niya na pinakulong niya si Digong. And there could be more. Oo. Yeah. Na-restore yung democratic space. Diba? Napakaulan si Sen Laila. Sa akin, kota na yun. Malaking bagay yun. Kasi, remember, nung nanalo siya nung 2022, we were expecting the worst na continuation ito ng Duterte years. Yeah. But, iba yung nangyari. So, practically, parehas nga sila ng polisiya ni Pinoy diba? Sa West Philippine Sea. So, lahat-lahat. Kaya, ako, pananaw ko, hindi naman ako purist or never Marcos type. Na-appreciate ko yon objectively kasi these were the things that we fought for. Di nakikita ko yon. Yung iba lang kasi, they cannot see past the surname eh. And that's a problem. Or separate the senior from the junior. Yes. So, dapat maiwalay mo. And yun nga ang irony dito. The senior was vilified for being a strong man, pero the junior was the one who restored democratic space. Diba? So, that alone is a legacy na parang nabago, gumanda yung imahe ng Marcos. Dun sa second part, I would like to see him focus on the economy. Right. Ma-fulfill niya yung kahit mapababa niya yung presyo na yung presyo kasi ng bigas, emblematic yun eh ng economic problems natin na while regardless of the GDP na growth, hindi naman siya nagti-trickle down sa pero yung pagbaba ng presyo ng bigas, it shows yung empathy doon sa mga naiiwan. At so you want more of the pilot projects na nakita natin sa Visayas earlier this year, yung 20 pesos kada kilo. So kung ma-spread yan across the country, kahit na subsidized, gawin para lang makaabot sa taong bayan yung biyaya ng demokrasya natin. Iyon.
Well, thank you for that because actually our previous episode was with Secretary Kiko Laurel. So we discussed that issue and he was saying, please give me a bit more time, konting patience lang. We're moving in that direction. And also tinutulungan daw yung mga magsasaka in terms of finance, infrastructure. And how important do you think is also the infrastructure issue? Because I remember during Pinoy's time, ang dami nagalit sa admin niya because of the traffic situation. Na ginamit ni Digong yan. Di ba sabi ni Digong, hindi lang niya, obviously budol, diba? Sabi niya, wala nang krimen. Pero isa pang sinabi niya, mawala ng traffic, ayusin niya yung traffic. And then after 1 year, minumura niya na yung traffic sa... Do you think it matters for President BBM to also oversee some major projects? Because I think the subway project, the first stations will come up before he steps down, right? So, do you think those things are also important in terms of setting the tone, the Philippines rising, fixing our infrastructure? I believe so. Ito naman mga long-term projects ito eh. Yung may MRT na hanggang sa San Jose del Monte, marami. So, yung mga Pinoy, hindi naman nila makikita kaagad na maralasap yan. But yes, yung mga infrastructure projects, I think that the Marcos Sr. was known for that and mukhang meron siyang in store din na ganito. I think magkakaroon Marcos Sr. had 21 years, but this guy Marcos Sr. had 21 years. This one has 6 years. 6 years. So, mayroon din yata siyang plano ng mga major infrastructure projects, mga legacy projects para matatandaan in the future. So, maganda yun. Basta, ito lang, ang problema kasi dito, while he's doing that, may gustong magpatalsik sa kanya. So, that's a challenge, really, sa isang administrasyon. And pinakahuling point, actually, as for 2028, do you think a kind of a, I don't want to call it unity, but some sort of a coalition, anti-Duterte coalition, pro-Philippines coalition, do you think that's naturally the way forward to make sure hindi makabalik ang mga Dutertes? I think that should be the way forward. Kasi yung mga pinks, we have to, alam mo yung karamihan dyan, they posture na inclusive sila, and yet, gusto exclusive na ganito. Cancel culture. Yeah. Hindi. And yung magiging kandidato for president ng 2028, kailangan na naisipin niya na magiging presidente siya ng mga Pilipino. Hindi lang ng mga loyalists, ng mga pink, or ng mga DDS. Lahat. So, kailangan yun, lalabas ka sa echo chamber mo, lalabas, kumaga, unifying figure ka. At yun dapat. It should be the only way to go. And alternative niyan, you'll have a return of the Dutertes. Okay, so kasama din natin, nandyan si Eka Sarino, Haitsu Maximino Pideglorio, nandyan din si Amado Salisi, Lolet Danao, Cristina Soriano, Imelda Galoy, Narciso Calica, nandyan din si Tessie De Jesus, Fibro Nyula, Lia Finlay, Haitsu Presi Villarosa, nandyan din si Katita Darl, Amor Prudencio, or Prudenciano. Nandyan din si Josephine Gallego, Eliza Acera, hi to Jairam, Robin Gorospe, and hi to Sir Leonardo Manansala. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ngayong araw na may pusong mapagkumbaba. Ipinangkakatiwala namin sa inyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy ninyo po siyang gabayan sa bawat desisyon at hakbang na kanyang ginagawa para sa aming bayan. Bigyan ninyo siya ng malinaw na isipan upang makita ang tama at makatarungan. Puspusin ninyo ang kanyang puso ng malasakit, tapang at karunungan upang maitaguyod ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Pilipinas. Ilayo ninyo siya sa anumang panganib, masamang balak at kapahamakan. Palakasin ninyo ang kanyang pangangatawan at loob sa gitna ng mga pagsubok.
Naway lagi siyang mapaligiran ng mga taong may mabuting layunin at tapat sa paglilingkod. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Hesus Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at tapi, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa,